Ayan, good morning. Ayan, good morning sa mga client owner namin. Nandito tayo sa phase 3. Good morning kay Sir Joshua at kila Ma'am Myra Amando. Ayan, good morning. Tsaka syempre kay Mulong, good morning. Simula na meron tayo nito, medyo gumagaan ang trabaho, diba? Ayan, dito tayo mag-update sa dalawang project natin dito sa phase 3. Ayan, sa mga gagawin pa at saka kung ano pa yung mga improvement na gagawin. Si Adonis, good morning, Don. Tsaka kay Bilog, good morning. Ayan, sabi ko noon, yung area na to, unti-unti naming lilinisin. Bali, yung mga buhangin na nandito, mapapakinabangan pa naman natin. Ayan, dadali natin doon para sa mga palitada pa. Tapos, ito, at saka yung, itong tambak na to, at saka yung mga nakasako na yan. Yung unti-unti natin na ipapahakot. Yan, yung mga buhangin na to, ibibistay nila doon banda sa may harapan ng bahay para makapag-plastering tayo. Yan, iikutan na rin po natin tong dalawang bahay na to na ginagawa natin. At kung ano-ano pa yung mga next assignment natin dito sa project. Sana hindi umulan, papalitada pa naman kami. Tara. Yan, ganun lang naman kadali. Yung mga buhangin doon, dinala lang natin dito. Siguro ang pagitan lang ng dalawang project natin, mga nasa 10 bahay lang. Ayan, bali ang mga natapos na rito. Ayan, tinanggal na po natin yung mga kalat dito. Ayan, kailangan lang po natin magbistay rito. Ito kasi yung pinakamadaling paraan, kaya dito na lang bibistayin. Tapos isasako na lang yung mga pinagbistayan kapag natapos. Sa project pala na to, ang update natin dito mga karos, wala pa talaga tong nung gumawa kami, wala pa siyang tubig. Wala pa siyang metro. Pero alam ko kasi magkakamag-anak tong may-ari na to. Nung gumagawa kami rito, yan, dito lang po kami kumukuha ng tubig. At saka nagrarasyon na lang kami galing dun. Yan, dinadala namin dito kasi ng mga panahon na binubuo namin to. Yan, wala pa po talaga siyang tubig. At mahirap yung tubig dito sa phase 3. Okay, ang diskarte na lang po rito, mag-aabang kami ng linya. Yan, ganun lang kadali. Ito na yung mga natapos. Binili natin sa Shopee. Tapos okay na rin yung fence grills niya, yung gate. Ang hinihintay na lang po rito is yung pinaka PVC na solid PVC na ikakabit dito. So sa ngayon naka primer coat siya. Hindi muna natin tinatop coat gawa ng medyo marami pa pong gagawin dito. Madudumihan po. Yan, tapos merong additional na outlet na ikakabit po rito. Yan dito banda. Ano na lang po 'to mga switches and outlet na lang. Yan, matatapos na po natin yung first contract ni client. Yan, malinis na rito. Pinalinis na natin. Ang gagawin na lang po natin dito, yan, maglalagay na lang po tayo ng kitchen counter. Dito yung refrigerator. Tapos dito banda yung cooktop. Tapos dito yung lababo. Ayan, tapos ito yung ibang mga gamit. Yung lababo nga pala, ito na. Tapos may dumating na rin na cooktop. Ayan, kitang kita pa yung moisture. Kasi wala pang palitada yan. Wala pang plastering dyan sa likod at saka dito. Yan, mga wala pang plastering. Yan ang aasikasuhin po ni Bilog at ni Adonis ngayon. Kasi itong mga nakikita natin gamit dito, para dun po yan sa project natin sa kabila. Isa rin po yan sa mga aasikasuhin namin ngayon dahil mag-uumpisa na tayo sa mga frame ng cabinet at saka TV console dun sa isang project natin sa phase 3 dito. Kasi ito yung solid panel na gagamitin po namin. Yan para sa gate. Yan, saka na po namin yung ikakabit. Tapos yung mga adhesive dito, skim coat, yan para po yan sa kabila bilang project. Yan yung mga bakal. Yung mga bakal na gagamitin po dito. Yung makikita nyo lang talaga mga karaos, nagkaroon lang siya ng kanto. Yan, kasi bawal tayong lumagpas, kailangan nandito yan sa perimeter natin. Kaya na yung poste po dyan. Yan. Tapos ikakabit na lang po ito. Itatabi na natin yung sasakyan. Punta tayo sa likod. Papalitadahan nila. Okay, dito yan. Yan o. Ito yung applyan nila ng plastering. So ito yung tinutukoy ko na poste. So yan lang po kasi yung sakop natin, 2 meter lang. Kung ito nilagpas natin dito banda sa may TNB nya, baka magkaroon ng violation. Pero yun sana ang pinakamaganda. Ito, nakalagpas dito. So baka ma-violate, hindi po nila mabawi yung kanilang construction ban. Yan, tapos yan, tatanggalin na lang po yung forma. Then palitada. Itong mga tubo na to, nakikita nyo, nakalagpas siya. Pero pasok pa po yan sa sukat namin. Yan, pasok na pasok pa po sa sukat namin yan, yung mga nakalagpas na tubo.
Kasi dito, ang dapat na kukunin namin, meron pa kaming mga 20 cm, pero nag-usap na lang kami ni client na iskwalado yung loob. Yan, kasi kapag kinuha namin yung yung pinakasukat, wala rin naman po magiging saysay. Yan na, tatanggalin na lang po yan. Tapos sa floor topping na lang, halos tapos na tayo sa first contract natin dito. Yan, bali sila client natin dito sa isa sa mga project natin sa phase 3. Yung trabahong pinagagawa nila sa atin, medyo pautay-utay lang. Kapag nakaipon uli, yan, may ipapagawa po uli sila. Yan, pero ito ang pinakamagandang diskarte sa renovation. Kung wala pang extension yung bahay nyo, ipa-extend nyo na muna. Yan, para kahit papano nakabang na siya, diba? Ayan, nag-uumpisa na sila rito. Medyo matrabaho ng konti kasi iikot tayo simula dun sa harapan ng bahay hanggang dito sa likod. Yan, kayang-kaya na po nilang dalawa to. Yan ang sitwasyon. Yan, palitadahan na. Tapos ang gagamitin namin ditong pang air vent, puro elbow na lang na nakatutok dito. Isasakto na lang namin nasa 20 cm. Para pagka nagkasukatan, yan, 200, nasa 230, 250, yan, ganyan. Dito kasi ang sukat nito simula doon sa pader sa loob 230, dito naman 250. So pasok pa rin po siya kasi 230 lang naman yung ginawa namin dito sa pader. Palitada. May hollow blocks tayo ron, no? Madadamay natin yan doon. Lag, yun, no? Ayun, no? May hollow blocks tayo. Wala pa. Sakto yung hollow block sa loob. Oh, sakto yan. Paikot. Wag lang uulan, no? Sige. Kasi tubo lalayo namin. Papapagutin namin dyan. Oo. Elbow lang tayo rito, Log, na nakapaganon. Pero magkakapantay sila ng sukat. Baga yung elbow nakasagad na doon sa dulo. Sagad na siya. Okay, papunta muna tayo rito sa project natin sa phase 4. Bukod pa sa project natin sa phase 3 at saka sa phase 5 Lumina, ito yung pinakamalapit. Yan, magbibigay muna tayo ng konting update dito. Yung condition ng panahon natin ngayon nakakakaba. Kita nyo naman, makulimlim. Siyempre medyo naghahabol na rin tayo dahil sa palagay ko 2 to 3 days yung hindi natin naka-accomplish sa mga nagdaang araw. May mga oras na 4 na oras lang ang trabaho, then 4 na oras naman yung tao mga nakalilim kasi umuulan nga. Hindi ka naman pwedeng magpatuloy ng trabaho ng umuulan. Si Master Jojo. Good morning. Ito, dala ko na. Oo, meron na ako. Okay na yung ana. Okay na doon? Tulad yung mga itim na silan. Magkanatan. Sealant. Saan sealant? Yung silan ng bintana. Yung itim. Dito sa kanya na project. Oo, sige, sige. Hindi, saan banda yun sa bintana? Yung dito kay kila Ma'am Arsenio. Oh, sige, sige. Thank you, Jo. Salamat. Sige. Ayan, medyo naguluhan ako kasi may ongoing project kami sa Anyana pero sa east. Yan, yung sa Bel Air Central yung tinutukoy namin. Yan, bali nag-report sa akin yung client natin na yung mga lumang sealant dun sa mga window sa Anyana Bel Air Central project noon, yun tumuklap. Humingi ng tulong sa atin sila client na baka pwedeng maservisyoan. Ayun, pinuntahan na ni Master Jojo. Ayan, bali sa umaga ganito ang routine namin kasi ilan ang ongoing project natin, 8. Kaya kailangan namin magtulungan sa umaga. Kaya ako, ang trabaho ko talaga umikot-ikot din pero pagdating na ng hapon, doon na tayo nakakapagbigay ng mga update talaga. Yan yung mga kailangan sa site na kailangan na ipoprovide natin. Okay, dito tayo sa phase 4. Tama. Good morning, Tam. Good morning, sir. Yan. Kay Kuya Richard tsaka kay Ricky. Morning. Good morning. Yan. Yung sulignum na ganong kalaki sa 1 litro, nakakadalawa kami nun sa isang buong project.
na kagaya nito na may endlot corner, 54 square meter. Yun naman, dinidilute naman po yun. Kaya kasyang-kasya na. Pero kapag kinakailangan, tinatapangan pa nga namin para mas effective. So ito nga po palang mga ano na to, panambak. Nag-usap na kami dito ng maghahakot. Yun nga lang kahapon talaga umuulan nung hapon, kaya hindi sila natuloy. Yan, hahakotin nila to. Pag nahakot to, malaking kaluwagan na. Okay. So mas maganda yung ganito na inabot natin para makikita pa natin sa ano, ipapakita pa natin sa vlog. So dito meron tayong trench drainage. Yan, may linya tayo rito. Pagdating dito, mga didos na tubo na lang yan. Tapos ang pinaka-release, ito yung pinaka-release, yung pinaka-main. So yung main na yan, babasagin pa po namin tong culvert line dito para magkaroon siya ng sariling linya. Tapos another trench drainage dito. Tapos yung mga poste, meron po siyang wiring. Yan na. May na-wiring na ni Ricky. Tapos dito may water line. Ang kukunin natin yung pinaka-source ng linya ng tubig niya, syempre doon sa may meter base. Yan doon. Tapang amoy na amoy. Yan. Tapos dito naman may extrang faucet tayo, service faucet. Tapos washing machine. Yan, washing machine dito. Tapos cuts basin. Tapos meron tayo rito para sa drainage ng washing machine. Yan, importante yan. Tapos lahat ng source ng linya ng tubig, yan nandito lahat. So sa floor drain ng ating sink, meron din dyan. Dun sa PNB, yan kompleto na. Yan. Maganda rin tong weather sa paglalagay po ng lason. So nagtatanong nga pala kung bakit lason ang tawag namin dito. Lason to sa anay. Yan, kaya ganun. Lason natin. Yan, matanggal lang namin to. Tapos malagyan lang ng flooring. Itong pinaka-extension sa harap. Dito nagagaan yung trabaho. Yan, dyan na po yan. Pag nalagyan lang yan, dire-diretso na yung trabaho. Basta wag lang makakaligtaan lahat ng mga request. Actually, yung reference naman ng mga plano dun sa waterline, drainage, yan, bali naka-propose na po sa amin. Bali si client sabi niya kung ano na lang daw yun laging ginagawa sa mga dating project, kasi yun naman talaga. Yun nga lang, iba nga lang yung plano rito. Kasi yung plano rito, yan, may abang kami rito sa may bandang labas ng yung mga ano dito, yung mga drainage, sanitary line, water line sa laundry space. Kasi yung unang plano, yung laundry sana nandun. Kaso nga lang, wala na talagang space. Kaya dito na tayo nag-abang kasi common naman dyan nilalagay. Tapos water line, drainage, yan ang hindi kakalimutan. At saka yung sa outlet ng ng septic tank. So kailangan lagi may tubo yun. Para kapag nalagyan na ng tiles, yun, may ilalagay tayo na clean out valve. So bago po bago magpabuhos ng flooring, make sure mga 30 minutes or 1 hour bago magbuhos. Yan, wag natin yung yung titukoy ko yung sa lason. Kasi kapag maaraw, mag-evaporate lang yan. So ito, bago magbuhos, may lason na para nandyan lang yung lason. Yung effectivity niya nandyan lang, maganda. Ito lang yung hindi maganda tingnan ngayon. Ipapalo off natin to. Pag natanggal to, yung buhangin, pwede na lang natin spread dito yan. Once na nagpapadeliver tayo, ito mauubos na. Maubos na po yung graba namin dito. Hindi na lang. Yan, break time muna. Okay na tayo rito. Yan, okay na yung sa wiring, okay na yung sa sanitary, at saka yung okay na yung sa water line. So yan lang naman, bago po na yung magbuhos, kailangan yung plano niyan ayos na lahat. Mahirap kasi magtibag. Diba? Tara. After break time, nandito tayo sa 13. Ayun, sakto 12. 10. Tara dito sa likod. Dito na sa gilid. Yan. 3670. Thank you. Kulang pang dalawa na.
Okay, yung tiles na to na binibili natin para sa Riego de Dios project. Yan. Yan yung ganito. Yan yung gusto ni client. Pero dapat daw yung hindi nakikita daw yung pinaka ano. Wala siyang mga frame. Yan na. Pre, thank you ha. Salamat. Thank you, thank you. Bali yung tiles na binili natin para sa Riego de Dios project. Yan 12 pieces, 840. Ayan, bali yung tiles na yun gagamitin po sa box flush wall ng kitchen counter. Kasi meron na po siyang granite. Yan, tapos tiles na lang po yun dun sa box flush wall. Yan, tapos bibili tayo ng adhesive. Tara. Sa hardware muna tayo bago tayo pumunta ng Riego de Dios. Ayan. Kapag ganyan po yung sasakyan na dala natin, nagre-request tayo na yung adhesive dapat nakasako. Para yung alikabok niya po hindi pupunta sa aircon. Ilan yung sa isang sako? Dalawa. Dalawa. Bigat yan pare. Dadaan lang. Isa na lang. Thank you, Kuya Nel. Thank you, salamat. Yan, dito tayo sa Riego de Dios. Master Dinto, good afternoon. Good afternoon! Saka kay Louie. Yan. Yan, at saka kay Kuya Philip, good afternoon. Yung pinakamabigat na punta sa'yo. Bali, dito pa pala wait lang, wait. Hindi pa sumara. Yan, bali dito nga pala mga karohaus, alalay na lang yung ginagawa natin sa pag-purchase ng materyales. Halos yun sa simento, adhesive, buhangin, yan na lang. Yan, tinutulungan na lang natin yung may-ari rito na makasave. Yan. Di bali, lagi naman tayo nandito. Kapag may kailangan, itatawag lang ng tropa yan. Tapos, pagpunta natin dito, may dala na tayo. Kung dala natin si Mulong or itong kotse, okay lang naman, basta maliliit na materyales lang. Tapos dito may kakabit pa po kami. Ayan o, tiles, yan para rito. Kaya 3 adhesive yung dala-dala natin. Umulan na naman. Umulan na naman po. Yung adhesive is 870, 3 bag. Bali yung tiles na dala-dala natin, dito po gagamitin yan. Yan, dyan. So prepared lang po ni ma'am dito tiles lang, ito 60 by 60. Basta masunod lang yung gusto niya na design. Ito yung granite kahapon. May mga nagtatanong nga nito, nabasa natin. Ito na daw ba yung pinaka quality? So hindi yo. Meron pang quartz. Yan. So si quartz naman mahal yon. Medyo dumana yun sa maraming proseso. Tapos ito naman po si granite, porous po to. Ibig sabihin may mga pagkakataon na yung mancha niya magpe-penetrate. Kaya kailangan po rito maganda, maingat po gumamit. Once na may pinatong ka dito, punasan mo kagad. Yan ang sikreto. Para hindi po siya magmancha. Ang granite. Pero sa tibay, the best naman. Ito na yung ginagawa ni Louie rito. Tile grout. Yan. Ito. Tile grout. Nakaano na siya. Nakapag-lisa na. Ready to paint na. Tapos yung accessories, pwede na rin po ikabit. Meron na ba ito? Pwede na? Wala pa yung linya? Sa taas naman, tinutuloy lang yung overall paint. Yung overall paint dito. Gagawa ni Kuya Philip. Tapos dito sila Kuya Dindo. Yun. Kuya Rigor, good afternoon. Yan yung kulay ng bahay. Semi-gloss finish. Yun. Ganda. Ang kornisa, pinturada na rin.
Hindi nagpunta si Batang? Baka bukas makapunta. Yung binili natin pintura rito, alalay lang yun hanggang sa matapos. Basta priority natin yung sa taas muna. Yan, ito, nag-uulan-ulan na naman po. Lugi na naman si Fernando po nito. Malas kaya ta kasama eh. Lagi na nagganito. talaga. Ay, Pero papapasok eh. nako. Ayan, nandito ulit tayo sa phase 3. Ang putik oh. Ayan. Kamusta yung gawa nila rito? Yan, medyo makalat lang. Pero sa palitada, halos okay na. Tapos, ito hindi pa napapalitadahan. Pero nakapaglagay na ng sukalo. Ayan. Kung mapapansin nyo lang, ay umulan. Ayan, nabitak yung ibang palitada, babalikan na lang. Kaya kung mapapansin nyo lang, yung planong ginawa namin dito, yung tubo ng floor drain na sasalawin ng slab, nandito po siya, wala siya doon sa loob ng bahay. Yun ang kinaganda po nito. Kung tatanungin nyo naman kung lumagpas yan, ay hindi po. Kasi yung asintada nga namin dyan, hindi po namin to talaga sinagad papasok dito. Dahil ang magiging resulta, ganyan po. Yan. So hindi naman po yan lagpas kapag kasinukatan po yan hanggang dito sa PVC pipe. Yan, dyan na po namin pinadaan, kaya wala na po tayong linyang makikita dun sa loob ng bahay. Yan nga lang, hindi pa natapos. Yan, marami pang tatapusin dito. Pero kung hindi umulan, tapos po to. Yan, babalikan pa. Medyo nawawash out yung palitada. Ay, hirap talaga magtrabaho kapag umuulan. Yan, nandito naman tayo sa unit ni Sir Joshua. So bali ang pinagagawa natin dito sa kanila, yung lahat ng buhangin dito, yan sasairin na, bali bibistayin na, tapos isasako po. Tapos yung mga palambak, puro ilalagay na lang po doon sa ibabaw. Yan, sabi nga natin dito bago mag-umpisa ano yung inabutan natin, tapos naglagay tayong materialis dito, lilinisin naman po natin yan. Yan yung pangako natin dito sa kabilang unit. Ito na yung mga nabistay, no? Ito. Yan. Kasi ito naman, puro kalat, panambak. Sa panambak naman, yung tiles, hardiplex, at saka itong kahoy, kahit paano kinukuha po nila yan. Yan, lupa, graba, debris, yan, kinukuha po nila yan sa panambak. Pati yung napag-bistayan. Kahit paano rito, lumuwag-luwag na. Yan, nandito tayo ngayon para sa mga gagawin pa. Itong mga tiles na nakikita natin na to, ito yung gagamitin po natin dito sa toilet and bathroom. Kasama na yung sa rito sa kitchen area. Tapos itong mga materialis na pintura, yung iba dyan puro may bawas na. Yan naman yun ang galing sa phase 5. Kasama na yung mga patching compound. Yan, dito na. Ito na yung kasunod na bibigyan ng preparasyon sa mga pintura. Tapos open pa sa magkabilang gilid. Yan, open pa tayo. Pero ang plano ho kasi natin dito, since may kapitbahay na sa gilid, ang kahit pa paano ma-block na natin. Kasi pag nag-ano tayo rito, nag-umpisa tayo sa preparasyon sa pintura, mag-aalikabok. Malamang baka mag-reklamo sila pati yan dito. Yan, sa mga susunod na araw, ipapablock na natin yan. Polycarbonate lang naman po yung gagamitin namin. Magkabilang gilid po yan. Ayan, nandito na si Master Jojo. So, bali sa mga finishing carpentry, kasama yung sa, yung sa bar counter, TV console. Yan, may TV console tayo. Tapos may ordinary design ng TV console sa second floor. Yan. Tapos ito, hindi ko lang alam kung naispatan nyo sa video, may leak problem dito. Yan, hindi ko na nadadamay. Ayan o. Hindi ko nadadamay sa pagbe-video. Ayan, meron o. Para makita lang din. So, hindi na bago sa inyo to. Pero kami, natatanggal namin yung problema rito. Kaya makikita nyo, open pa po siya. Kaya hindi pa po namin tinatapos yung kisame rito. Yan, hindi rin kasi kami makabuelo dahil may slab na po sa taas. Yan.
Nakaslab na ho kasi tayo. Bali, kapag ginagamot namin yung ganyan, inaayos namin, kailangan po hindi po talaga uulan ng isang araw. Para lahat ng materials na i-apply namin doon, effective. Tapos dito, yung ordinary na ano lang, TV console. Kumbaga parang flat lang siya, wala na po siyang shelves. Yan. Pero may design. Yan po yung gagawin natin. Tapos dito, bali, walk-in closet na po itong area na to. Yan talaga yung gusto ni client kasi dito magkakaroon tayo ng sliding door, bali French type po yun. Tapos dito rin, closet. Yan, another closet. Yan yung mga plano na gagawin pa po rito. Mga assignment pa po natin. Isa po yan sa mga ayusin. Tapos sa taas, nag-uulan-ulan naman, wala naman tayong nakikitang leak problem dito, maliban lang dito sa bintana. Yan kung bakit medyo basa yung flooring. Yan galing po yan dito sa bintana. Yan. Ito pa kailangan nating ayusin to. Tsaka dito banda. Yan po yun. May mga siwang po siya. Tapos dito, yung kitchen counter. Tapos sa toilet and bathroom. Halos nakaabang naman na yan. Yan si Master Jojo. Gagawin niya rito, puro tabas lang. Yan. Gadget. Pasabihan ko naman yung plywood doon. Dali na natin dito. Sige. Yan yung mga plywood na nandun. Lilipat na namin dito. Lipat gamit. Tapos kunin na rin natin yung mga plywood. Ayan, para lumuwag na rin po rito. Gawa ng may plano yata sila client na pa-installan ng tiles to. Ang importante lang naman po sa mga renovation, kailangan po talaga bawat finishing kailangan maluwag. Kasi mahalaga po sa finishing yung nakakapag-layout, nakakagamit ng tanse, laser. Kung makalat yan, hindi mo makukuha 100% accurate yung dimension ng area. Kaya importante maluwag. Ayan, dito natin ililipat yan. Bali, nasa 12 piraso po yan. Yan, 3/4 na plywood. Bali, ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Miyerkules. Yan lang po muna yung maiksing vlog natin. So, nagpapasalamat nga po pala ako kasi kahit pa paano, ganyan po yung panahon, yan, nakakapagbigay tayo ng trabaho pa rin. At sinusubukan po natin makagawa po at makapagbigay po ng vlog kahit ganito po yung weather, kahit ganito yung sitwasyon. So, ito na nga lang po pala mga karos, shoutout na lang po at happy birthday kay Ma'am Marlene De La Rosa. Yan, shoutout and happy birthday na rin po sa anak po ni Awin. Ngayong darating na September 30, yan, more birthdays to come po. Tapos happy birthday na rin po kay Ma'am Caitlin P. De La Gosa naman po. Sa anak naman po ni Sir Christopher De La Gosa. Yan, more birthdays to come and God bless. So paano, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Tara!